Yang anong maingon malagay nga, si pastor ay madato ang offering. Kung mutulo ka sa Bible, mas ikaw ang benefited, kay ikaw ang nagtalon. Mo nang dili, ginakan siya paghatag kay suplayan man bukas Ginoo kay siya may tag-iyas tanan. Karamihan sa mga ngaral, mga imam ng Islam ay mga simpleng buhay lang ang meron sila. Kung makakita ka man ng mayaman, makakita ka man ng milyonaryo, ay maaaring dahil sa anak milyonaryo siya o kaya ay mayroon siyang mga business, mayroon siyang negosyo na doon niya kinita yung kanyang kinita. Samantala, marami sa mga ngaral, pasintabi lamang po, marami sa mga ngaral sa iba't ibang relihiyon, wala namang negosyo, hindi naman anak milyonaryo, makakakita ka ng kanilang mga ari-arian, properties. Saan nga ba yun nanggaling? Alam na des. Meron silang mga sinasabi sa kanilang mga kasapi na kailangan ninyong magbigay ng ganitong porsyento, ganito. Yung iba pa ay garapalan na talaga ang panghihingi, pag-uubliga sa mga tao, tinatakot na yung iba. Yung iba na sinasabihan pa talaga na umalis kayo sa church na ito kung ayaw ninyong magbigay ganito. Yung iba naman ay gumagamit ng mga matatamis na mga salita para mag-ani ng makamundong bagay sa mga tao. Alhamdulillah, sa tuwing kami po ay nangangaral, ang aming intensyon ay unang-una para sa kaluguran ng Diyos na si Allah, at kabilang sa intensyon namin ay maiparating sa mga tao ang katotohanan, sila ay magkaroon ng kaligtasan sa kabilang buhay. Wala po kaming intensyon na makamundong bagay para makapanghingi ng pera. Hindi namin katulad yung ibang mga grupo ng mga taong nangangaral. Halimbawa, nangangaral sila sa public places. Sa bawat sulok ay mayroon silang mga kasamahan na mayroon mga daladalang sibot, mayroon mga daladalang supot. Sila ay nanghihingi ng pera sa mga tao. Kami po, hindi po namin yan kailanman inintensyon. Kaya sa tuwing kami po ay nangangaral, ay malinis po ang aming konsensya. Kasi kumakayod po kami. Meron kami mga negosyo, kahit konti lang, at least kumakayod po kami. Hindi po kami pabigat sa mga tao namin. Hindi po namin inuobligahan yung mga tao namin na sila ay magbigay ng ganito. Sila yung magsustento sa amin, hindi po. Bagkus kami po mismo ang kumakayod. Kaya sa tuwing mayroong nagmumuslim, mayroong pumapasok sa Islam, masaya kami. Hindi dahil sa nadagdagan na naman kami, nadagdagan na naman yung kita ng simbahan namin, kinikita ng imam, nadagdagan na naman yung kinikita namin. Wala po kaming ganung intensyon, mga kababayan. Oo, tama po yun na kapag magbigay tayo, kapag tama yung pananampalataya mo at ikaw ay magbigay para sa Diyos, magbigay ka sa mga nangangailangan, tama po yun. Gagantimpalaan ka ng Diyos, tama po yun. For sure, tama po yun. Pero hindi po maaari na tayo mga mangangaral ay i-take advantage natin yan at sabihin natin sa mga tao, kayo magbigay kayo sa amin. Kapag magbigay kayo ay gagantimpalaan kayo ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos, ganito. Tapos hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo magkakayod, hindi na tayo maghahanap buhay. Magiging palamunin na lamang tayo ng mga tao. Hindi po ganoon. Kumayod po tayo. Maghanap buhay po tayo ng marangal. Nang sa ganon ay maging tama ang ating intensyon sa ating pangangaral sa mga tao. Hindi mahaluan ng makamundong bagay. Yan po yung turo sa amin. Ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong turo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so makanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos na si Allah, ang mangahoy ang isa sa inyo. Ibig sabihin, mag-ipon siya, manguha siya ng kahoy, tapos ibinta niya ito sa palengke, ay mas mainam ito sa kanya kaysa sa siya ay manlimos. At maraming mukha yung panlilimos. Kabilang sa mukha ng panlilimos ay ang mag-quote ka halimbawa about sa kahigtan sa pagbibigay ng kawang gawa, ipaparating mo sa mga tao, gagamitin mo yon, ang intensyon mo ay para magbigay sila sa iyo.
Nang hindi ka na maghanap buhay, hindi ka na magganito, hindi ka na mahihirapan, magkukolekta ka na lamang ng ibibigay sa iyo ng mga tao. Kabilang yan sa mga paraan ng panlilimos, mga kababayan. So, wala po yan sa Islam. Alhamdulillah, sa tuwing kami ay nangangaral, ang intensyon namin ay purong para lamang sa kaligtasan. Dahil sa hindi na namin kailangang manghingi sa mga tao. Dahil sa naghahanap buhay din kami. Kumakayod din kami. Karangalan namin yun na hindi kami nagiging pabigat sa mga tao. Hindi namin binebenta yung salita ng Diyos. Hindi namin tinitake advantage yung pagiging leader namin sa aming mga simbahan. Hindi kami nagiging pabigat sa mga tao. Hindi kami palamunin sa mga tao. Ganun po dapat mga pastor.